Hello! Time check is 6:35. Bakit sa ganitong oras ay nandito pa si Teacher Maricel sa school? The reason is, kailangan kong mabawasan yung mga gagawin ko na mga instructionals, gagamitin ko para bukas. Diba sabi nga, gawin na dito sa school ang mga dapat pwedeng gawin. So, last period ko is 4 ng hapon. And then, nagpapaiwan ako ng 4 na bata. 2 bata sa grade 3 at 2 bata sa grade 4 para sa remediation. Nagpapabasa ako. Lahat sila. Kasi yung mga bata nagsiselos kapag yung pinapaiwan ko lang ay yung mga slow. Hindi talaga may iwasan merong mga slow readers. Kasama yan sa buhay ng isang teacher. So, after that, 4:30, magsisimula naman mangulit yung aking anak. So, nakapaglinis na sila. Yung anak ko naman, gala na gala dito sa room ko, kahit anong makablot, kalat. So, hindi ko siya ma-handle ng maayos. Kasi nga, may trabaho ako. So, kung anong gawin niya dyan sa mga basurahan, kaya nga isang araw, yung basurahan ay pinagtambol-tambol niya. Nagulat na lang ako, sabi ko, yung sukulay ko na hinanap ko, andun pala hawak niya, ginawa niyang drumstick. So, okay lang. Carry naman. So, hirap kasi masama yung pakiramdam ko. So, matagal na naman ako, combination grade teacher. So, kailangan ko lang kasing mag-adjust ngayong pasukan dahil nag-iiba yung mga gagamitin kong materials. So, meron naman kaming mga ginagamit na mga bigay ng DepEd. Kaso nga, yung aming printer is bumigay na dahil siguro doon sa kakaprint namin ng panahon ng pandemic ng mga modules. Bumigay na yung mga printers namin. So, yung gumagana na lang ay 2. So, kapag ginagamit siya ng isang teacher, matagal ko din siyang magamit dahil may hinahabol din siguro siyang dapat matapos. O sabi ko, diskarte na lang. Mano-mano. Ayan. So, carry. Hindi ko na sasabihin ko. Actually, yung tulog ko is ilang oras lang. Iwas muna ako mag-vlog ngayon. Para iwas na rin sa sasabihin ng iba. Kasi, sabi nga, nakagawa ka ng 1, 2 mali. Marami ka mang ginagawa na maraming tama. Lahat naman yun, hindi nila mapapansin yung tama mong ginagawa. Yung mapapansin nila is yung mali mo. So, eto na. Sabi ko, kailangan kong i-priority yung work ko for now. Gusto ko na kasing i-give up yung pag-vlog. Pero sabi ko, hindi pag-vlog yung i-give up ko. I-give up ko yung life ko na laging nag-out. Tatanggalin ko yun. And then, bahay, school lang. So, kapag may makita pa rin sila sa akin, mata na nila yung may problema. Diba? As long as hindi tayo nangingialam ng buhay ng iba, go. Pero, kapag may mga racket time, kahit anong oras yan, babanat ako. Kasi racket yan, diba? Hanap buhay din yan. Ang hirap maging single mom. Ayoko na pang magkwento about that. Kasi, may pribado siyang buhay, may pribado din akong buhay. Basta kasama ko yung mga anak ko. So, maraming nagsasabi na, mayroon naman daw ako, anak, mayroon akong panganay. Yung anak ko is special science student. Kabilang siya doon. So, pagdating sa bahay, marami din siyang ginagawa. So, hindi ko na siya mautusan. Kasi minsan nga, anong oras na gising pa. So, kaya nga ginagawa ko to. Dahil pagdating sa bahay, akin din lahat. So, kailangan kong ipahinga ang aking mga kamay. So, minsan kapag nagtatantrums naman yung anak ko, nawawala yung timpi ko. Minsan napapalo ko siya. Hindi naman kasi sabi ko kailangan din mapagdaanan din yun. Kasi minsan nag-aabuso. Alam niyo yung
Tapos na sana yung mga ginagawa mo, pero siya, kalat doon, kalat dito. Nakakaiksing ng pasensya. Sabi ko, kung yung mga bata nga sa school, nakahabaan ko yung pasensya ko, how much more yung pasensya ko sa anak ko. Sabi ko, hindi ikaw magiging hadlang sa mga gagawin ko dito sa school. Kasi, nasa sinapupunan ko pa lang yung batang yan, yung bunso ko. Marami na siyang napagdaanan. Ayoko talaga umiyok. Until na may panganak ko siya, ganun pa din. May nahanap siyang isang tao na gusto niyang makita. Pero, hindi ko yun may bigay sa kanya sa tamang oras. Sabi ko, magkakaroon ka rin ng, nagmamatured ka rin, anak. Kung ano yung sa palagay mo, yun yung tama. Hindi kita papangunahan. And then, ayan. Alam nyo, pagdating ko nito sa bahay, kung anong gagawin ko, magpapahinga lang ako ng konting oras. Kalahating oras siguro. So, yung mga labahin, babanatan ko na naman. Sabi ko sa anak ko, magluto ka lang, anak. Mag-prepare ka lang ng ulam. Okay lang kahit ano, kakain si mama, kung ano lang yung nandyan. Kasi kayo naman yung priority ko sa buhay. So, ayun. Kaya, yung gising ulit ng maaga para bukas. Kaya nyo ba? Kaya nyo ba yung buhay ko? So, okay lang, laban lang.